Hello, good evening. Good evening po. Ayan, mahina yung voice mo, no? Opo. Wait lang, lakasan ko po. Yung volume ng bibig? Okay, sige. Opo. Good Hello evening. po, Papa Jack. Good evening po. Ilocano po ako. Talaga? Opo. Saan ka? Sa Ilocos Norte po. Ilocos Norte. Nasa Ilocos ka ngayon? Wala po. Nag-work po ako overseas. Asan ka ngayong bansa? Sa Singapore po. Singapore. By the way, anong pangalan mo? Sophie po. Ano spelling yan? Sophie. Ano ulit? Parang mali ka doon. Ay! Isa ba? S-O? Phie. Yung pala spell na Sophie. Ilan taon ka na? 30 po. 30. Kailan ka pa na Singapore? 7 years na po yata. 7 or 8. Taon-taon ka naman nakakauwi. Twice or thrice a year po. Good. Kung may available na vacation po. Ano ba work mo dyan? Teacher po. Teacher. Okay. Nice, Preschool nice. teacher. Ibig sabihin, hindi ganun nakakamiss ang Pilipinas kasi nauwian mo. Opo, malapit rin lang po. Oo, malapit lang Singapore. Madalas ka pa ata nakakauwi dito sa Pilipinas kaysa sa akin sa Pangasinan eh. Pag umuwi ka ng Pilipinas, saan ka naglaland? Sa Clark na? Sa Manila po, tapos connecting flight po ng May connecting flight Dalawa? pala. Opo. Kasi pag nag-bus ka, medyo 12, no? 12 hours, no? Opo. Oo. Tagal. Matagal. Anyways, 30 years old. Ikaw ba ay married na? Hindi po. Single. Single. May anak? Opo, meron. Single mom. Ilan taon na anak mo? 9 years old po. Ilan taon ka ng single mom? Hindi ko po alam. Mga 5 years na po yata. Hindi. 8 years. Ilan taon yung anak mo? 9 years po. So, 1 year pa lang siya nung hiwalay kayo? Opo. Okay. So, 8 years ka nang hiwalay sa tatay ng anak mo. In love ka na ulit? Opo. In love na ulit. Okay. So, ito nga po, may boyfriend po ako. And like, parang excuse, hindi ko naman alam, hindi ko naman sinasabing excuse na lang niya yung trauma niya, yung mental health niya para gawin yung mga, usually, before kasi naghiwalay na naman kami. Teka lang muna, wait lang. May jowa ka ngayon. Opo. Gano'ng katagal na kayo? Opo. Parang, Hindi, gano'ng katagal na? naghiwalay po kami noon. Wait lang. Kayo pa rin hanggang ngayon? Nagkabalikan po. Nagkabalikan. So, nung unang time na naging kayo, kailan yon? 2022 po. Hanggang? 2024. So, 2 years. Opo. Ba't ka naghiwalay nun? Parang stress, mental issues po yung excuse niya. Tapos parang in a way out niya po sa relationship. So siya nakipaghiwalay sa'yo nun? Opo. Parang nang babae siya, yung kawork niya. Sa madaling sabi, nang babae siya pero naging dahilan niya, mental issues. Opo. Magaling magaling. Okay. Okay. Tapos, Nagkabalikan kayo kailan? Nagkabalikan lang kami nung June. Ba't ka nagkabalikan? Sino nag-reach out? Siya po yung nag-reach out. Parang we're still in connect, but parang yun nga, So, naghiwalay kayo ng 2022, hindi kayo naputol ng communication?
Hindi naman po. Bakit? May jowa na siya nun. Ba't di ka nag-cut off Well, ng communication? Wala daw po siyang jowa. Mental health issues nga daw po. Okay. So, wala ka ring proof na nagkaroon siya ng iba? Wala rin? Meron po, yung kawork niya po. Ibig sabihin, hindi sila nagkatuluyan after nang maghiwalay. Hindi po. Tapos parang nag-resign siya. Kaya parang it's like a good sign na parang, yun nga, nag-resign siya. Parang okay, maganda na yun ba? Okay. Wait lang po, nakabahan ako. Kami rin, kinakabahan kami. Okay na, tabla-tabla na. Parang wininback niya ako na parang nagsulat pa siya ng letter na promising na... Kaya kayo nagkabalikan nung June. Opo. Okay. Tapos ngayon po ulit, parang yun na naman po yung issue niya kasi wala na daw siyang trabaho. Parang na-stress na naman siya sa life niya kasi nag-resign siya. Hindi ko naman sinabi mag-resign siya sa work. Tapos ngayon, nakikipaghiwalay siya. Ini-insist niya makipaghiwalay siya. Pero parang hindi naman siya naaawa ako. Pero parang prinamis ko kasi noon na kahit anong mangyari. Like, na-foresight ko na gusto ko siya yung makatuluyan ko. Yun. Tapos ngayon, nakikipaghiwalay na naman siya. At parang gusto niyang ayoko nang masaktan ka, kaya ipinupush kita, ganun, para iwan mo na ako. I have a very sensitive question. Yung kanyang mental issues, ano yan? Yan ay galing sa iyo, sa inyong dalawa, yung term na yan? Or may nag-diagnose sa kanya? Diagnose po talaga siyang PTSD. Nagpa-ano siya? Opo. Nagpapa-psychiatrist din po siya. Kailan siya nakikipaghiwalay? Ano na po, parang parang 3 months na po, pero pinapabayaan ko lang. Parang sinasabi ko lang na sasamahan kita, mag-stay ako kahit anong mangyari, ganun. Para at least like, wala, di ba parang feeling alone na siya, ganun. Kasi before kasi sinasabi niya lagi siyang iniiwan. So like, I'll stand beside him kahit anong mangyari. Which is, hindi na rin maganda para sa akin. Okay. Sige lang. Yun na yun? Yun yung kwento mo? So, mag-stay pa po ba? Oo. Hindi na. Hindi na. Iwan ko na lang kahit may sakit siya. Bakit? Di ba nakikipaghiwalay siya? Di ba siya nagsabi as if call mo naman yun? Di ba siya nagsabi maghiwalay na kayo? Po. Sinabi ba niya o hindi? Sinabi po niya, lagi Oh. nang sinasabi. Tapos pag nag-uusap kami, parang ganun, parang, Exactly. So, ibig sabihin, nakikipaghiwalay siya. Tama. opo, ako lang po yung hindi pumapayag. Kasi Oo, parang di- ayoko na mag-iwan siya. No, hindi naman yun ang point Stay. Immaterial na, Sophie, kung gusto mo siyang samahan o hindi. Wala nang kaso yun. Ang bottom line, ayaw ka na niyang girlfriend. Whether tama siya o mali siya doon, sabi niya ayaw na niyang girlfriend ka. Tama ba, mali? Hindi naman niya directly sinasabi na Ano ba? ayaw niya na Sus ako naman. girlfriend. Sabi niya po, Wait lang. wala na. Wait Wala. lang. Wait. Ano ba kahulugan na nakikipaghiwalay? Di ayaw ka niyang girlfriend. Okay po. Ne, mali ba ako doon? Baka mali ako. Okay po, ako lang yung tanga talaga. Kasi I'm still hoping naman po na beyond the words, parang iba rin naman kasi yung actions niya. Kaso LDR kami, wala. Ganito, Sophie,
Ako naiintindihan ko kung bakit ayaw mo siyang iwan sa kalagitnaan ng kanyang, yung kanyang mental tragedy. Tama, no? You wanna cling on to whatever you can hang on to para masamahan siya sa kanyang pagdadaanan. Tama? Opo. But there are several considerations. Pag-usapan natin yan. Number one, siya nagsabi sa'yo na ayaw na niya. Regardless kung ang dahilan niya doon ay ayaw na niya kasi hindi ka na niya kayang isama sa mga iisipin niya or whether ayaw kanya madamay. Bottom line, siya nagsabi nun. Ayaw na niya. And him being part of the relationship, you have to respect that. Tama, mali? Opo. Ayaw na. Alangan pilitin mo siya. Ayaw nga eh. Ba't mo pipilitin? Okay po. Diba? Pangalawa, I hope parinig mo ang sarili mo. Diba? Pangalawa, ikaw nagsabi, diba? Ikaw na lang yung nagpipilit. If you listen to yourself, you want to save this, hindi dahil mahal mo siya. Siguro nga mahal mo siya. Pero it's more of, gusto mo kasing, you wanna feel good about staying by his side. Ayaw mo masabihan na iniwan mo siya sa kalagitnaan ng kanyang ordeal. In short, hindi na to pagmamahal more than anything. Nagmukha na siyang goal. No, may goal. Ang goal mo na ay ayusin siya. Hindi para mahalin siya. You listen to yourself, no? Your goal is no longer to love him. Your goal is to fix him. Okay po. What happens pag dumating yung time na na-fix mo siya? Iiwan mo rin yan. Bakit? Tapos na yung agenda mo eh. Don't feel bad about it. Alam mo, tinry mo naman eh. Di ba? Tinry mo naman eh. The worst that you can do, Sophie, is to lose yourself in the process. And you're about to. Noong June, nagbalikan kayo, tama? Opo. Ilang beses ka na umuwi mula ng June? Po. Ilang beses ka na nakauwi mula June? Yung isang beses pa lang po. And mainly siya yung dahilan yan na. Hindi po. Graduation po ng anak ko. Buti naman. Yung anak mo, ang tatay na nakakausap mo pa? Pag lang po, parang important details sa anak namin. Buti naman. At least meron kayong communication. Anyways, let's go back to your topic dun sa jowa mo ngayon. Ganito, Sophie, tanggalin mo na lahat ng sinabi ko sa'yo kung may kabuluhan man yun. Tanggalin mo na lahat yun. Magtira tayo ng one detail. And that one important detail is, he said he no longer wants to be with you. Regardless kung ano yung dahilan niya, whether tama o mali, ayaw na niyang ikaw maging girlfriend. You have to respect that. Okay. At ka umiiyak. Alam ko naman po, kailangan ko na talagang mag-yan ko. Alam mo naman yan eh. Masarap ba sa pakiramdam yung Maging ka na. Hindi yun. Well, if you wanna call that, di ba? Yung ipinipilit mo ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo bilang karelasyon. Masakit nga po eh. Di ba? Yun naman ang totoo niyan eh. Pinipilit mo na lang siya na hindi. Huwag mo akong iwan. Dito lang ako. Can I be honest with you? Opo. Malay mo nga, hindi naman yun talagang dahilan. Ba't siya nakipag-iwalay eh? Malay mo, may babae pala. Yun nga po. Yun nga po yung sinasabi ko kung may ibang... Kasi unacceptable sa akin yung pambababae. Ginawa niya nun eh. So, hindi na unfair na pag-usapan sa ganong anggulo kasi nagawa na niya dati. The reason why you guys separated nung nagdalawang taon kayo ng first part ng relasyon ninyo kasi iniwan kanya for another girl. Tama, mali?
Hindi po, ako po yung nakipaghiwalay na doon. Hindi, iniwan ka niya. Okay po. Ikaw nakipag-break, Iniwan pero ako. may babae siya nun. Ikaw, ano ka rin eh, no? May babae siya nun. Okay po. Well, hindi ko alam kung maniniwala ka, but you know what, Sophie? You deserve better. Alam mo yan. Po. Di ba? Alam mo yan. Opo. Hindi ko wala kang sabihin yan. Nalulungkot ka lang kasi siguro, minsan ganyan kayo eh, no? Yung pag nangangarap kayo, gusto niyo parang siya na, no? Kadate niyo pa lang ng ilang buwan, sa imagination niyo parang may trahe di boda, may trahe di boda na kayo, may kulay na yung bahay ninyo sa imagination ninyo. Imagination lang pala talaga. Well, let this one go. Alright? Opo. Makipag-break na siya, huwag ka na maghabol. Opo. Okay? Okay po. Yun lang. Opo. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Papa Jack. Bye-bye po.